Pag-deploy ng warships ng Pinas sa WPS, US Navy pinagtanggol ang Pilipinas sa Spratly Island at isang Chinese diplomat pinalayas. Mukhang tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea dahil ang Philippine Navy posibleng mag-deploy na ng warships. At sa isa pang balita, isang US Navy destroyer naglayag malapit sa Spratly Islands. Ano ang naging reaksyon ng China na bahala nga ba? At isang Chinese diplomat pinalayas dahil sa umano'y pakikialam sa domestic affairs sa ang bansa ito. Iyan ang ating aalamin. Philippine Navy warships sa West Philippine Sea. Ang tumitinding tension sa West Philippine Sea ay nagtutulak sa posibilidad na mag-deploy ang Philippine Navy ng kanilang warships upang magbigay suporta sa mga resupply missions ng mga barko ng Pilipinas. Ito ay matapos makita ng Philippine Coast Guard, PCG, at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang nakabuntot na People's Liberation Army Navy Vessel 500 sa isang Philippine Coast Guard, so PCG's vessel, 300 yards lamang ang layo mula sa barko ng Pilipinas. Ito ang parehong araw na binumbahan ng tubig ng Chinese Coast Guard ang BFAR sa Bajo de Masinloc. Agad naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China, ngunit ayon sa Beijing, legal umano ang kanilang ginawa at Pilipinas pa raw ang delikado. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng masidhing reaksyon mula sa National Task Force on the West Philippine Sea, NTF-WPS, na nagpahayag na may karapatan ang Pilipinas na magpadala ng mga warship upang depensahan ang soberanya nito. Ayon sa mga ulat, ang deployment ng Philippine Navy ay isa ring hakbang upang tugunan ang sunod-sunod na ulat ng panghaharas mula sa Chinese vessels laban sa mga resupply missions ng Pilipinas, particular na sa Ayungin Shoal. Bagamat paulit-ulit na sinasabi ng pamahalaan na hindi ito naghahanap ng gulo, nagiging malinaw na ang mga aksyon ng China ay nag-uudyok upang magpakita ng mas matatag na postura ang Pilipinas. Giit naman ng Department of National Defense, palalakasin ng bansa ang puwersa nito kasama ang mga kaalyado para mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Ngunit sa kabila ng lumalaking tensyon, nananatili sa monitoring mode ang Philippine Navy. Nilalayon nitong iwasan ang karagdagang tensyon na maaaring magdulot ng direktang komprontasyon. Ang pananaw na ito ay kaayon sa mga pahayag ng National Maritime Council na mas makabubuti ang pagpapanatili ng diplomasya habang sinusubukang protektahan ang interes ng bansa. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng masalimuot na balanse na hinaharap ng Pilipinas sa pagitan ng diplomasya at pagpapakita ng lakas. Habang pinoprotektahan ang soberanya, kailangang isaalang-alang ang epekto ng bawat hakbang upang maiwasan ang tuluyang eskalasyon ng alitan. Ang tensyon sa West Philippine Sea ay patuloy na tumitindi. Nagbubunsod ito ng mga hakbang mula sa Pilipinas upang protektahan ang soberanya nito. Habang nananawagan ang bansa ng mapayapang solusyon, malinaw na ang pagsuporta ng mga kaalyadong bansa tulad ng US at Japan ay nagbibigay daan para sa mas epektibong pagtatanggot laban sa patuloy na pambubuli ng China. Ngunit ang pagpapalakas ng presensya ng militar sa rehiyon ay nagdadala rin ng panganib na lalong magpalala ng sitwasyon. US Navy destroyer lumayag malapit sa Spratlys. Lumalakas ang tensyon ng China at Amerika kasabay ng paglalayag ng isang US Navy destroyer malapit sa Spratly Islands, bahagi ng tinatawag na Freedom of Navigation Operations ng Amerika. Ang operasyong ito ay hindi lamang para ipakita ang presensya ng US sa rehiyon, kundi para rin ipahayag ang suporta sa mga kaalyado nito, kabilang ang Pilipinas. Sa parehong rehiyon, nagsasagawa rin ng maritime exercises ang Japan Maritime Self-Defense Force, Philippine Navy at US Navy upang patatagin ang kanilang interoperability at tumugon sa mga banta sa seguridad ng karagatan. Tila malinaw na ang hakbang ng US ay isang tugon sa patuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea. Hindi naman ito nagustuhan ng China. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, ang FONOPS ng Amerika ay isang provocation na lalo lamang nagpapalala sa sigalot sa rehiyon. Pinanatili ng China ang kanilang posisyon na sila ang may soberanya sa halos buong South China Sea, kabilang ang mga pinag-aagawang teritoryo tulad ng Spratly Islands na kinikilala ng United Nations Convention on the Law of the Sea bilang bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Gayunpaman, nanindigan ang Estados Unidos na ang kanilang layunin
ay ang pagpapanatili ng freedom of navigation at pagtitiyak ng pagsunod sa international law. Ang ganitong aksyon ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Amerika upang ipakita ang suporta sa regional na seguridad at hadlangan ang agresibong pagkilos ng China. Habang patuloy na umiinit ang sitwasyon, nananatiling sentro ang West Philippine Sea sa global geopolitics. Ang presensya ng mga puwersa mula sa iba't ibang bansa ay malinaw na nagpapakita na ang sigalot sa rehiyon ay hindi na lamang isang isyong pangrehiyon, kundi isa ng pandaigdigang usapin na maaaring magdulot ng mas malawak na epekto. Isang Chinese diplomat pinalayas. Isang kontrobersyal na hakbang ang ginawa ng Paraguay matapos ideklarang persona non grata ang isang Chinese diplomat na si Xu. Ayon sa mga ulat, si Xu ay hinihinalang ng himasok sa mga domestic affairs ng bansa, tulad ng paghikayat sa Paraguay na putulin ang diplomatic ties nito sa Taiwan. Agad na binawi ng Paraguay ang visa ng diplomat at binigyan siya ng 24 oras upang lisanin ang teritoryo nito. Ang Paraguay ay nananatiling natatanging kaalyado ng Taiwan sa South America. Sa kabila ng masidhing diplomatic pressure mula sa China, hindi natinag ang Paraguay sa pagkilala sa Taiwan bilang isang sovereign state. Kinondena ng China ang hakbang na ito na nagsasabing ang Taiwan ay isang probinsya lamang nila at ang Paraguay ay dapat sumunod sa One China policy. Sa isang rehiyong patuloy na nililigawan ng China gamit ang economic investments at trade opportunities, ang pagtindig ng Paraguay ay isang inspirasyon para sa iba pang bansang nakararanas ng matinding pressure mula sa China. Gayunpaman, sa tumitinding tensyon sa pagitan ng mga kaalyado ng Taiwan at ng China, nananatiling isang palaisipan kung hanggang kailan maipapakita ng Paraguay ang ganitong tapang at katapatan sa kanilang paninindigan. Ang tatlong balita ay malinaw na nagpapakita ng masalimuot na dynamics sa pandaigdigang politika. Sa West Philippine Sea, ang agresibong presensya ng China at ang hakbang ng Pilipinas na palakasin ang ugnayan sa mga kaalyadong bansa tulad ng US at Japan ay nagpapakita ng masusing pagtatanggol ng soberanya. Gayunpaman, ang panganib ng eskalasyon ng tensyon ay hindi maikakaila, lalo't ang pagkakaroon ng militarisasyon ay nagdadala ng banta ng direktang konfrontasyon. Samantala, ang Freedom of Navigation Operations, FONOPS, ng US ay simbolo ng suporta para sa rule-based order, ngunit nagdadala rin ng tensyon dahil itinuturing ito ng China bilang provocation. Ang mga maritime exercises na kasama ang Pilipinas at Japan ay hindi lamang tungkol sa kalayaan sa paglalayag, kundi isang paraan upang patatagin ang alyansa sa harap ng lumalaking impluensya ng China sa rehiyon. Sa kabilang banda, ang kontrobersyal na hakbang ng Paraguay laban sa Chinese diplomat ay sumasalamin sa hamon ng maliliit na bansa sa gitna ng labanan ng impluensya ng China at Taiwan. Ang pagpili ng Paraguay na panatilihin ang diplomatikong relasyon sa Taiwan sa kabila ng pressure mula sa China ay nagpapakita ng lakas ng prinsipyo nito. Makikita rito ang mas malaking geopolitical chessboard kung saan ang mga bansang ito ay nagtatangkang ipagtanggol ang kanilang interes sa harap ng tumitinding hamon sa pandaigdigang seguridad, lalo na laban sa panggigipit ng China. Ano ang masasabi mo tungkol sa mas tumitinding agresyon ng China, hindi lang sa Pilipinas kundi sa iba pang mga bansa? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.